Hello Aquarius! Salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading tayo. General reading tayo ulit para sa sign ng Aquarius. Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Pasensya na po sa mga ingay at sa ingay sa kasalukuyan ninyong naririnig. Uy, ang bilis. Ay, dalawa. Core reading muna tayo. Core energy muna. May pagbabago tungkol sa iyong kaperahan. Di ko alam kung papakasalan mo ay isang gambler, walda sa pera. Pwede din naman na ikaw ay kasal sa isang tao na hindi marunong humawak ng pera at ikaw ay naapektuhan in a way na um, mabigat siya. Tapos, part of you, pwedeng ayaw mo ng pagbabago, ayaw mong baguhin yon. Pwede din naman na ikaw, Aquarius, ang ganon. Meron addiction, pwedeng ganyan. Meron problema sa pera. Deserve ko to, maraming deserve ko to moments, walda sa pera, or hindi ganun kagaling ang relationship sa pera. At ayaw mong baguhin ang part na ito ng iyong sarili. Death card dyan, huwag matakot sa death card kasi ang death card ay isang pagbabago. Mas nakakatakot yan na ganyan, reversed. Kasi ibig sabihin, ayaw mong baguhin ang mga bagay that needs changing. At marami ng signs ang binibigay sa'yo pagdating doon, pero ayaw mo pa rin gawan ng paraan. Yan ang iyong core energy, no? Pera. Pera at pagbabago or ayaw magbago. Kuha tayo ng mga cards na ano, to tighten. Tighten yung story. Ay, sorry. Uy, a message of love. Hangman in reverse. Ang unang pumasok sa isip ko ay pwedeng marami ka pang inaayos sa ngayon pero merong tao na umaaligid sa'yo. Pwede kasi na meron kang lover na gusto ka ng pakasalan now na, pero ikaw ay parang para sa'yo, ano ba to, wrong timing naman to, parang ano ba to, parang hindi naman nakakatulong. Bakit ngayon pa binigay to? Wrong timing kasi pwedeng meron ka pang gustong ayusin, meron ka pang gustong asikasuhin, at hindi mo maasikaso kasi biglang may maaligid na hindi makaalis. Bakit ganon, Aquarius? Meron kang isang sitwasyon, para kang stuck sa isang sitwasyon. Stuck sa isang sitwasyon na alam mo sa sarili mo, may contribution ka din. Bakit ka na stuck dun? Pwede na you are in a relationship with this fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. At yung fire sign na yun, Queen of Wands kasi to. Medyo matigas ang ulo. Pwede din na ikaw yan. Matigas ang ulo, my way or the highway, gagawin ko kung ano yung gusto ko. Pwede din naman na nanay mo yan. Hindi ka makaalis. Alam mo, parang yan yata ang collective, ngayon, ang collective theme ngayon, October. Hindi makaalis sa isang sitwasyon. Gusto nang umalis pero hindi makaalis. Gusto nang baguhin ang isang bagay at hindi siya mabago. Pwede din naman na ikaw ay nasa isang toxic na relasyon. Kiss and makeup lang kayo kada mag-aaway o kaya naman ay tuwing aalis ka na or mag-aalsa-balutan ka na, isi-smooth talk ka niya para mapabalik ka ulit. So, medyo bata din siguro siya kasi knight lang to eh, hindi to king eh. Knight yan. Knight of Cups. Isang mensahe, a message of love. Yung dalawa yung scenario na nakikita ko dito. Isa, yun nga, may umaaligid sa'yo na gusto ka nang kunin from your misery, tanggalin sa iyo ang misery. Pero medyo premature pa kasi yung niya, yung pag-express niya sa'yo. Pwedeng foreigner to eh, premature pa yung pag-express sa'yo, parang infatuated siya sa'yo. Siyempre, hindi niya sasabihin yun sa'yo. Infatuated lang siya, gusto kanyang kasama sa buhay niya, pero hindi mo nare-realize na hindi ka magiging 100%
all out dun sa relationship nyo kasi nga meron ka pang mga issue dito na kailangan mong ayusin. Pwede din na breadwinner ka, kung papakasalan mo siya ngayon, kailangan niyang pondohan yung ang pangit pero sorry pero kailangan niyang kasi meron ka pang pinapaaral na kapatid, yung gano'n. So, parang ikaw, medyo alam mong mali, pero parang nate-tempt ka na sabihin sa kanya na kung gusto mo talaga akong pakasalan, di sige, mahal din naman kita, pero meron pa akong obligasyon, so tulungan mo na lang din ako sa obligasyon ko. Yung gano'n. Alam mo yun, pwedeng may pinapaaral ka pa na kapatid, hindi ka makaalis doon, and then hinaharas ka pa. hinaharas Naharas ka pa nitong Queen of Wands na 'to, puwedeng nanay mo 'yan, "Oh, mag-ano ka na, magdeposito ka na," ganyan-ganyan. So, parang unfair ang mga bagay-bagay, unfair ang lahat ng bagay, pero, it's a situation na puwedeng kinalakihan mo na at for some reason tinanggap mo na lang din. So, nasa ano, alam mo 'yun, hindi ka makakapagdesisyon na stuck ka. Alam mo yung stuck ka sa isang sitwasyon tapos wala ka namang choice. Meron kasi puwede kasing stuck ka, eh, kasi external force, nag-aantay ka na lang ng visa, ganyan. Nag-aantay ka na lang ng sagot ng, employer, 'yun yung stuck na na may choice ka. Ito yung stuck na wala kang choice kasi parang, I don't know, nag-promise ka na ang kailangan mong isagutin yung tuition ng kapatid mo. Hindi ko alam eh, pero pwedeng ganun. Ganun yung energy na nakikita ko. Kasi hindi makaalis-alis. Kasi dapat ito, pwede din naman na nagsistay ka sa isang relationship for all the wrong reasons, nagsistay ka sa trabaho for all the wrong reasons, and kung tutuusin na sa'yo yung chance para baguhin yung sitwasyon mo. Pero hindi ko alam kung tinatamad ka na baguhin yung sitwasyon mo, um, napanghihinaan ka ng loob, natatakot ka, naprapraning ka kung anong pwede mangyari kapag hindi mo inalisan or binago yung sitwasyon na kung nasaan ka. Pride? Alam mo yun, parang bibigyan ka ng opportunity ni universe na makapagsimula ng muli. Pero dahil nag-promise ka sa magulang mo, sa kapatid mo na papaaralin mo siya, o magbibigay ka sa bahay, hindi ka makamove forward dun sa bago mong sitwasyon. And tingnan mo to, oh, Four of Cups, reversed pa. So, parang unstable ang lahat. Ang walang kasiguraduhan. At pwede din naman na parang ang POV mo, ang opinion mo, ang point of view mo ay parang unfair. It's so unfair. Pero, itong Knight of Cups na to, nakikita ko siya as, ano eh, parang hope ba? Alam mo yun, parang binibigyan kanya ng chance, pero ayaw mo naman siyang pagkatiwalaan. Medyo nagdududa ka sa kanya. O, eh, paano na, Aquarius? Paano na? Hala, tingnan mo yung Queen of Wands, ang clarification niya pa ay Queen of Swords. The cold-hearted bitch. Hindi kayo magkasundo. Alam mo, meron kang hindi kasundo. Pwedeng nanay mo yan. Pwedeng tsahin. Yung isang side ay gusto na gawin mo to or na-express niya na dapat ganito yung mangyari. Pwede din partner mo yan eh. Pwedeng nasa same-sex partnership ka. Parehas kayong babae. Yung isa, medyo demanding, medyo um, sasabihin niya sa'yo na ganito yung dapat gawin, ganito yung gusto kong mangyari, gawin mo to, ganyan. Medyo bossy siya. Um, Tapos, ikaw naman, kung ikaw to very, strict ka dun sa boundaries mo. Pinapatupad mo yung boundaries mo. May message na darating sa'yo. Pwedeng message of love nga, yun nga, o-offeran ka ng, ewan ko, kasal. May mensahe na padating na mabilis, na siyang parang magiging, ano ba, magiging susi para makaalis ka. Pero at this point, at least this October, what I can see is hindi mo papipiliin na umalis. Yun yung core energy mo. Oh. Death in reverse, naalala mo to. Ayaw mo ng pagbabago.
Natatakot ako, Aquarius, na ang pipiliin mo ay ito, magstay pa rin. Kasi maraming instances ang ibibigay sa'yo ni universe, mensahe, at saka yan nga, medyo bata pa eh, Knight of Cups, offer ng marriage, pwedeng ganun. Pero, for some reason, pipiliin mo na magstay lang dyan, no? Tingnan mo sa aquarium, nandyan lang siya, oh. Parang, I want to be left alone, wag niyo akong kausapin. May boundary, pero to a fault, yung pag-assert mo ng boundary. Kasi itong taong to may boundary siya. Sabihin niya sa'yo na, oh, hanggang dyan ka lang. Hindi pwede, ayoko, ganyan. Wala siyang pakialam, detached siya doon sa paligid niya. And I can't help but hear out of touch. Alam mo yon, yung naiipit ka na, stuck ka na nga, Aquarius, pero pipiliin mo pa rin na, alam mo yun, pipiliin mo pa rin na, hindi, dito lang ako. Alam mo yung pride, yung energy ng pride. I'm sorry, Aquarius, pero yun yung nakukuha ko, yung energy ng pride. Alam mo yung walang-wala ka na, pero hindi mo aaminin mismo sa sarili mo na wala ka na. Binibigyan ka na ng chance para makaalis, pero i-endure mo yung sitwasyon na kung nasaan ka. Merong mga tao sa paligid mo na pwedeng sinususulan ka kung anong gagawin, tapos imbis na magkumilos ka para palayain yung sarili mo doon, sasabihin mo lang, it's so unfair. Bakit ganon? Alam mo yun, Aquarius, what's wrong with you? Sorry, Aquarius, pero what's wrong with you? Tapos mapapraning ka na lang. Tapos parang feeling mo yung hustisya hindi binibigay sa'yo. Nawawala ka ng lakas ng loob para makalaya. Maganda na may ano ka dito, matalino, may assertion of boundaries, ito yung gusto ko. Pero meron mga bagay na parang sinabi na sa'yo ng mga kaibigan mo na ganito yung gawin mo, pero para sa'yo unsolicited yun. So, sorry Aquarius, pero I can't help but think it's pride. Yung pride medyo malakas this October. Kung may pride ka ng tao, mukhang lalakas pa. Aquarius. Okay, babasahin ko yung ano nito ha, yung guidebook, nasa guidebook nito para you can interpret it your own way. The Brawler. Ito ang mensahe sa'yo ni Oracle. I think wala pang meron sa Pilipinas ng deck na ito. Pero maganda din kung meron ng iba. Pero bago kasi ito eh. Ito sa Amazon ko binili. So wala pa yun sa fully book, wala pa sa national, whatever. The Brawler, lack of empathy, confrontation. Nako, what are those things that you need to confront? What are those truths that you need to act on and truths na kailangan mong tanggapin? Basahin ko yung buong ano English nga lang, pero bear with me para alam niyo yung ano, pwede niyo yung i-interpret on your own kasi yung interpretation ko ay maaring iba sa inyong interpretation. The Brawler. Night falls thick and dark across the streets, but not all are sleeping. The doors of the music hall pour light and warmth into the courtyard, and revelers tumble, drunk and rowdy, after them. A spilled drink, a sharp sword, and a fight breaks out, and the brawler is once again standing with fists raised, ready to fight their corner. Set on showing the whole world that they don't care what people think of them, the brawler invites confrontations wherever they go. Quick with a brash retort and ready fists, their bull-headed manner makes only enemies, never friends. Ow! You won't be able to move forward until the current conflict is resolved. Narinig mo yan? Very, very perfect. Whether you're in the right or not, take a moment to step back and consider things from an alternate point of view. Entering a situation with your fists raised won't resolve things. Exercise a little empathy and plan out a way to address the matter on neutral ground. Accept this chance to improve yourself without carrying forward any malice towards others. Ah, parang need I say more? Aquarius. Pwede kasi na yun nga, merong mga advice sa'yo yung mga kaibigan mo ay hindi mo sinusunod.
and it's pride that's getting in the way. There are things na you are asserting your boundaries. This is nice to assert your boundaries. Pero kapag ka ikaw na ang naapektuhan in asserting your boundaries, or parang you feel so lonely na, and you feel so parang unjust na, or parang sobrang detached mo na sa world, at napapraning ka na kasi mag-isa ka na lang, you might want to address that. Kasi maraming i-offer sa universe na tulong, pero you run the risk of yung parang fight, fight, fight lang, laban, parang kaya ko to, laban ako in life, pero maybe you just need some help. Iwan ko na yun dun, Aquarius. I hope makita ko ulit next time. Like, share, and subscribe lang. And I hope October will be fruitful for you. Ako po si A, and I hope to see you soon. Bye-bye!